DOJ Executive Secretary NBI PNP na sumagot sa urgent motion ni Senator Bato de la Rosa pero hindi naglabas ng temporary restraining order para sa pagpapaaresto sa kanya. Kakausapin natin ngayon, sa linya po natin telepono si Attorney Domingo Cayosa at matanong din natin sa kanya, ano po ba ang pananaw tungkol po sa ginawang desisyon ng Korte Suprema na maglabas ng TRO pero pinagkokomento muna lamang sila Senator De La Rosa at yung iba pa mga ahensya ng ehekutibo sa kanyang motion. Attorney Cayosa, magandang gabi po. Yung kasama niyo po ngayon, Karen Davila, Alvin El Chico at Tony Velasquez po. Hanggat wala akong TRO o kaya preliminary injunction na ini-issue ng isang korte, this type yung Supreme Court, ibig sabihin, pwede ituloy yung pag-aresto. Yung kautusan para pag-komento, hindi mo naman ibig sabihin na tama yung hinihiling o kaya yung sinasabi ng mga petitioners, yung kampo ni Senator De La Rosa. So, it is within the obligation and rights of the executive branch na ituloy yung pag-serve dun sa warrant of arrest. Usapin po natin si Attorney Cayosa, so iwan nyo lang bukas yung mikropono natin. Sige, so ang inyo pong basa dito, Attorney, na hindi po pinipigilan ng Korte Suprema ang pagsilbi ng arrest warrant, pero nasa sa decision na po ito ng Senado kung papayagan po nila yung pagsilbi ng arrest warrant. May kapangyarihan ho ba silang magsabi na kami ang masusunod, hindi yung NBI? Hindi po, wala po. Illegal ho yung hadlangan mo ang pagsisilbi ng executive branch with any law enforcement agency ng warrant of arrest. Opo. Pagkailan po yan. Yes. So yung senador ko kasi, at sa mga babatas, tagagawa ng batas. At sa mga executive, ipatupad ng batas. So, pero kung court order, sa mga executive, ipatupad ito. Pero nasa discretion ho at When I get hungry, I have San Marino corn to sila po ay kusang umalis sa Senado dahil pinakiusapan na rin sila ng Senate President na umalis muna sila at pinagbigyan ito ng NBI. So, kumbaga anong tawag dito? Sinurrender muna ng NBI yung discretion kung isisilbi ang arrest warrant sa Senate leadership. Out of respect. I don't think yun ang ibig sabihin niya. Maaari siguro na nag-usap sila para maiwasan mo ng gulo at mabigyan ng lahat na tingnan ang lahat ng detalye, di ba? So, maaaring agree sila huwag na po. Yung ang alternative doon, huwag muna eh. Kasi hindi mo naman pwede na yung merong katungkulan sa batas na mag-serve ng warrant. Pag-areglo doon sa kung nakita ang arrest, hindi pwede yun. Wala ako sa discretion. Paano na siguro to prevent a greater injury or a greater wrong. Otherwise, trabaho pa rin sila yun. Alam mo, Attorney Cayosa, kanina po, kasi may mga nagrarally po kaninang hapon sa labas po ng Senado, kasama ho ata si dating Supreme Court Associate Justice Torpio. Nung siya po ay panayam at tinanong nga po sa kanya, ano ba dapat ang liability kunwari ng mga senador kapag pinigilan nila ang pagpapa-aresto kay Senator De La Rosa? Ang sabi niya, they can be held liable for obstruction of justice. Ay, teka, Attorney Cayosa, puputulan po namin ito at papakita po natin si Senator John Vic Rimulya. Ito, live ba ito? Sige. Politics goes out the window. We all belong to one country and we all will lead one nation. The President has given strict instructions. Secure the senators, whoever they may be. Next, we are not here to arrest Senator De La Rosa. In fact, we are here to protect him. Let that be clear. And I made that very clear to his family. I repeat, we do not know who is behind this, but we will find them. We have all the security footages, and I'm here with the Senate President to assure him that we are only doing this to secure them. Senator? First and foremost, we thank God that everyone's safe. We'd like to thank the President, Secretary Tudor, Secretary Remulla, who personally came here. Chief PNP Nartates is here. So as you know, last Monday po tayo ng PNP just to make sure na that they're toward incidents. So at around 6:45, 7 o'clock, some senators got
Gamitin mo na muna ang dahan-dahan lang. So sabi ko, believe that as Hahanapin ko ngayon yun kung saan mo nalaglag. is that na about an hour before that commission, parating na dito yung articles of impeachment. So we decided to extend our focus and to by actions yung sinabi namin that this change in leadership is not about politics, it's not about the impeachment. So at around that Mulya, we heard noises, alam ni Senator Villanueva, paputok, fireworks, and I even went to the window. And then I was already watching TV, hindi ko na ma-contact. And then tumawag yung usaan na, sir, confirm na may shooter, hanggang dun lang. By that time, tumawag na si Secretary Mulya that calm everyone down, but we're on our way, make sure na papasukin kami. So we agreed on a objective, comprehensive investigation. I expressed to the President, who was the Senator before he became President, Secretary Mulya, that of course the safety of my colleagues is very important, but yung integrity din ng Senado. The building is more than a building. In fact, it's not even a building, it's GSIS. But it represents the democracy of our country. So I'd like to thank you, kayo din sa media. No? I know you were also confused, but you decided to stay. So in the next few days lang, make sure lang na hindi tayo ma-infiltrate until we get to the bottom of this. No? So the OSAA and the PNP under the direction of myself and Secretary Mulya is now going floor by floor, and we'll do the same sa kabilang building. We won't say any more operational details, but we will try to make sure na safe. I'll be here tomorrow. That's if I go home tonight. No, I'll be here, and we'll brief you further. No, so we'll stop there. Pasensya lang po kayo. We'll stop muna sa details. Mahirap po na iba-ibang magpa-interview. So I'm directing the staff not to tell a lie, not to fold, to tell the whole truth, and to make sure that we cooperate with the PNP in their investigation. Who are the shooters and how many, sir? How many shooters, sir? How many? Again, we still have to determine through CCTV footage kung sino, kung ilan talaga sila. So we cannot answer that with any definitiveness. No, it's okay question, but forgive us because we don't want to say something na hindi mabawi. If government did this to government, we're in trouble. And I want the investigation submitted to us. Kasi maraming allegation, maraming denial. So, yes. Thank you. I-submit yung totoo sa kung meron. No one's under custody. Wala pa rin. It's secure, nakaalis na rin yung mga taga. May Muslim institution, batas, president. We're making sure that is now, but I can tell you that I think na cargo ko kaya walang kamalay-malay dito. Describe, first, if you get a call from me at this point in time, you wouldn't know that's an emergency. That's why I had to do it through Facebook. Hindi namin masabi kasi it's secure. But Senators are secure. All senators. I think we were complete, majority except Cheese. I don't think it's anyone from the minority there. Parang wala naman yan. Unless may nasa opisina. Inside the and Senator Robin Padilla are upstairs here in their quarter. Pagod yung dalawa kasi they've been here the last 3 days. So,
We'll coordinate muna with the PNP and with the Boss, okay naman, boss. PHP of all the senators. Safe to go. Okay? Okay. Okay, sige. So katatapos lang po na magbigay ng pahayag si Senate President Alan Cayetano at saka si Interior Secretary John Vic Rimulya. Yung hinihintay nating sagot, Karen, saka Alvin, kung sino ang mga nagpaputok at kung may nasaktan ba. Yung una, hindi pa nila masabi sino nga ba nagpaputok. Pero kung may nasaktan, tila wala naman. No? Otherwise, sinabi na sana nila na may kinailangan bigyan ng medical attention. Ngayon, sinasabi nila, ang trabaho daw ng DILG dyan at PNP ay to secure the Senate premises pero hindi para arestuhin si Senator Bato de la Rosa. Ina-assure nga si Senate President Cayetano na hindi sila pumunta ngayon dyan para damputin si Senator de la Rosa. So, may active warrant pa rin naman, Oo. di ba? Pero ang isang nilinaw niya ay nandyan sa loob ng Si building. Senator Bato. Oo, Ano yan, hindi niya yan. sinabi kung nakita niya? Hindi niya sinabi, pero nasa 5th floor daw, gusto magpahinga. So, ibig sabihin dyan matutulog. Ang Si hindi Senator kasama doon Bato. sa caucus. Oo, Hindi pati siya si kasama. Senator Robin Padilla daw nandun. O, Kasi ayun, si ito Sir- naman. Si Senator Amy yan. Amy. Oh. May audio ba tayo niyan? Hindi, pero bago si Senator Amy Tony, nabanggit mo na hindi si Sir ang warrant eh. Hindi daw. Pakinggan natin si Senator Amy. May ina. Pero kaya naman niya ang maniwala. Nagtataka ako bakit yung iba pinagsabihan. Ibig sabihin, may nakakaalam, meron ding naiwan katulad namin doon sa mausok at talagang kinandado kami doon. Kaya nagtataka ako, sino kaya ang nag-utos na lusyugin ng Senado na may 4 na nakakaalam, ngunit kami walang kamalay-malay. Ang lakas-lakas ay nakakatawa nga kasi si Senator Joel. Ako sabi ko, tutukan yan. Sabi ko, fireworks lang yan. Fireworks, kalakas-lakas at ang lapit. Papalapit ng papalapit. Doon sa amin, sa office ni SP, nagbibiruan pa kami, hindi kami maniwala hanggang pumasok yung mga employees ng tatakang pinaharap na yung mga pinto at nakakalapit na yung mga NBI kung sino man ang nagpaputok. So, talagang very siege ang dating, hindi ko Salog sila ng kwarto, Bakit pati NBI dito sa sinasabi kagustuhan ba nila ito, ma-arresto si Senator Bato? Eh dapat, sumunod lang sila sa Korte Suprema. Sinabi nila ng Korte Suprema. Nasa loob po sila ng kwarto, hindi nila nakikita yung nangyayari sa labas. Hindi kaya, walang Pero PR. bakit sinasabi ni Baba, 72 hours, NBI, puro NBI. Samantalang wala namang, hindi naman nila nakita. Eh talagang Napaglubid ng kasinungaling si Baba. Naka-hostage lahat ng senador ng Republika. Ano naramdaman wala na protocol? Anong ginawa ninyo? Well, nagagalit ako kasi siyempre mga tauhan natin, tapos mga kapwa-senador, bakit na yan nagpapaputok dyan sa labas? Ang kapa ko rin, dahil ang security ng Senado, Isipin niyo po, very nasa basic kwarto po, sila, maraming nakakarinig sila ng mahahaba. putok, Eh, ang ano, lalabas ka ba kung may balikan, pumuputok? sinatingan eh. Eh, hindi nila nakita. Kung Tapos sino ang nagpapaputok. balita pa, may helicopter daw na umaaligid pero kanina. binabanggit niya mga Eh, NBI. yun na, Kung ang galit siya sa dinagkakabahan NBI ito eh. ng mga tao rito. Ito si Tapos Baba. pinalabas pa. Kaya Information yun. po NBI, kasi dinideny po ni Director Matibag. Meron po NBI. Nakakatuwa naman kasi sila. Lahat naman sila nagde-deny. Sina DILG, dumating pa rito, PNP, dinideny, si Matibag, kahit nakatatak NBI yung mga tao dyan sa papasok ng GSIS, na pilit nang nagdidrill, binubutasan na nila yung pagitan ng GSIS at ng Senado. Binubutasan na nila yung pader. Kasi annex naman yung Senado dati nitong GSIS, may pasukan talaga dyan. Sabay si Matibag, o kung sino man, ipaliwanag nila kung ano ginagawa ng mga NBI nila. Bakit kalat sila rito? Ma'am, bakit pinabutasan yung pader? Ano ba? Sinungaling yan, si Baba. Dito sa Senado. Wala namang pahintulot. Traidor kay Bongbong yan. Binutasan na lang ng pilit. Ang message Pero yung nga sinabi, anong gagawin ng NBI? Magbubutos ng pader. naman niya si Alan, Peter, at sabi niya, hindi rin daw siya. Lahat naman sila, hindi sila ang nag-utos sa paglusong ng Senado. Kaya, ano ba ito? Flood control na ulit. Kaya sinungaling niya si Baba, huwag niyong paniwalaan yan.
Si Bongbong nga, sinisiraan niya eh. Senador Amy Marcos. At May yun balak, dapat, may balak. ang question nga niya bakit nga daw may tao ng mga NBI na nasa loob pero puro todo deny pa rin daw. Oo, at naka-jacket daw na ang lalaki ng NBI nakalagay nakatatak. NBI, nakatatak NBI. Hindi naman nabili sa ano yun? Sa recto. Sa recto. Ituloy ko muna yung ano sabi na, nalimutan ko na ito. Sabi mo kanina, yung, hindi kasi siguro, kaya hindi si serve yung warrant to ease the tension. Kasi mataas pa yung, ano out of respect, mataas pa yung emosyon. Kaya Pumayag na, hindi, si DILG secretary mismo ayaw sumagot na related sa politika, di ba? So para na just to ease the tension, wag na muna yung issue ng arestuhan. But the fact remains, there is a live warrant of arrest. At ang sabi nga ng legal expert mo, si Atty. Cayosa, it does not prevent them from executing it. Not the decision of the Supreme Court to ask them to explain. Not a tiro, walang tiro eh. Hindi pa. Alam mo pala kanina, doon tinakausap nga natin si Jeff Caparas. At sabi ko, abangan mo, no, pag lumabas si, Kaya mo dyan lalabas eh. si General Nagtates, baka meron na silang preliminary finding doon sa siyasat na doon sa lugar kung saan nagkaputukan, no? Kasi unang-una sa lahat, kung yung police investigators kasama mo, maghahanap ka ng basyo ng bale. Yung kumbaga, talsik ng cartridge, kung kumalat yun doon, ilang putok yung narinig nyo kanina. Mahigit daw sa 10. Sabi ni Victoria yan. 10, So may 10 basyo ng bala ngayon na nakakalat sa sahig doon. Unless pinulot niya at saka So, may oras ka pa magkulot, di ba? Para yun ay makumpara mo sa forensic ballistic examination, kaninong baril pinaputok yun. Dahil sino-sino lang may baril sa loob ngayon. Sabi mo, may long firearms yung mga security ng mga senador. Unang-una sa lahat, dapat yung mga yon, disarmahan yun eh. Dahil yung baril sila nila, suspect. kailangan investigate mo, ikaw ba nagpaputok? Lahat yan sila. Lahat sila. Dahil kung hindi mo mahanap yung shooter, if hindi mo makuha yung baril, paano mo mahanap yung shooter? Hindi mo na malaman, di ba? Pero bakit may Marines nga pala? Meron. May sinabi ang ating reporter. Kaya nga, ang isang issue rin dito ay, unang-una, it's an active crime scene. Dapat ginagawa ng PNP ang standard operating procedure. Hindi porket Senado yun at hindi mo na ipoprotektahan or isi-secure ang crime scene. Well, sinabi, don't touch the CCTV, isa yun. Pero ang tanong nga is, nasa na yung mga basyo ng... Kung na-recover na yun. Tapos sino ang may mga baril sa loob ng Senado? Kung nagdi-deny. Ang dami nating nakita may baril So dapat yan alamin. Hindi, dapat i-hold sila lahat. Kasi may baril sila eh. At lahat ng baril na yan, i-match mo ngayon ito pang mga basyo, kung ma-recover pa, ito masa baril nila. At pasensya na, no? Pero dapat talaga makita kung nandun si Senator Bato de la Rosa. So you will not take a word. Dapat makita. Kasi nakita natin ang ibang senador eh. Nakita natin. Kahit si Senator Padilla, umaakit sa hanggang. Lahat ng mga senador nandun sa likuran. Diba? At least yung mayor. And the person in question is Senator de la Rosa. Dapat makita natin na nandun siya talaga. And the last time we saw him, papasok siya ng elevator. Dalawa. Ano pa yung butuhan? Sa totoo lang, walang shock na lumabas siya ng elevator. Wala nakakita nun, hindi ko lang nakakita. Kasi hindi nga siya naabutan. Nung bumaba ang mga media naman, Tumaas na, umakyat umakyat. na. Niligaw lang, ano? So, alam natin kung ano na naman ang nangyayari sa labas ng Senado, sa kasama natin si Dahil Soneto. Dahil, inipat ka na ang lokasyon? Kami sa tayo ng building ng Senate of the Philippines. Alam mo kanina, at around siguro 9:45, Sarado na, Senate! Ilang mga yung mga media or hindi na natin makonfirm, ano, I would like to repeat that na hindi na natin makonfirm ito kasama yung nagtito. Basta nagkaroon ng pinatawag yung ilang media personnel na nasa labas ng Senate of the Philippines building. At saka, maglabasan yung ilang mga senador. Yung mga nakita natin talaga personally, sina Senator Marcoleta, sina Senator Bongo, yung magkapatid na Senator Cayetano, sina Senator Ligarda, at saka si Senator Amy Marcos. Pati nga po si SILG. Lumabas din, nakipag-usap sa ilang mga media personnel at nag-condition sila sa tapat ng Senate building. Una, sinabihan kami na bawal mag-video, bawal
sinusubukan natin pa rin makakuha ng footage kahit sa malayo lang. Ang sinabi doon sa inisyal na pakikipag-usap ni SALG Remulla, inatasan daw siya ni President Bongbong Marcos na i-secure ang lahat ng mga senador, including Senator De La Rosa, na safe. Ay nga yung nangyari kanina na nagkaroon ng putukan, nagkatulakan, nagkasigawan. So, kanina po, ni-interview nila si NBI Director Malvin Matibag. Wala kaming tao dyan at wala kaming baril. At wala kaming warrant of arrest, sabi niya kanina. Pero bakit binabanggit siya ni Cayetano, Jaime Marcos, at saka yung gwardiya ng Senado? Bakit binabanggit nila yung NBI? Oh, mukhang may galit sila kay Matibag kasi nga po nagtatrabaho si Matibag ngayon. Tinatrabaho niya, nagkataon naman mga kampi ni Duterte ang nadadali. Yan ang nangyayari ngayon. Pero wala po siyang kinalaman ayon sa kanya. Oh, yun nakikita namin dito kanina. Mga sundalo, may mga baril na mahaba. At walang NBI nakalagay na bes. Wala. Kahit po kanina sa video ko muna wala. Kaya mukhang dinidini nila si Director Matibag ng NBI. Sige, hanggang dito na lamang. Sari-sari kasinungalingan ang nangyayari. Mag-pray po tayong maigi, ano? Tulungan tayo ng Diyos. Amen. God's good all the time.